So ilang araw po ang dalaw ng pamilya ni Mary Jane sa Indonesia? Ang plano ay 3 araw, 16 to 18. So yung linggo, lipad pa lang yon. Tapos yung pagbalik, may mga stopover pa yan. Kaya makakabalik na sila siguro 20 na. So sigurado na po nakasama na si Mary Jane sa pagbalik nila dito sa Pilipinas? Ay, hindi. Hindi. Kasi itong biyahe nila ay matagal na itong na ni-request, no, hiniling ni Mary Jane bago pa man itong balita na magandang balita na pauuwi na nga siya, no. So hiwalay pong lakad. Bagamat harinawa, hindi natin masasabi kung magkataon, no, na sa panahon na 'yan ay maisara na ng Indonesia at saka ng gobyerno natin yung detalye ng pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Hindi natin masasabi yun. Opo, para lang po malinaw, ano pa ba ang hinihintay po natin para tuluyan ng magdesisyon ng kapwa Indonesia at Pilipinas na maibalik na po dito si Mary Jane? Ay, nagkasundo na po silang formal nung Biyernes, Corina, at nagkapirmahan na sa isang public ceremony. Ang pinag-uusapan na lang kasi nakaharap namin yung OMWA, yung DFA kahapon, tsaka yung Consul General natin sa Indonesia, no, sa Jakarta. At ang sinasabi, detalye na lang talaga yung proseso. So, implementation na lang talaga hinihintay saka yung takdang araw. Ayun. Sa huli natin pag-uusap, hindi po ninyo alam kung ano ang kalagayan po ni Mary Jane. Wala pang nakakakita sa kanya. Ngayon po ba, mayroon na tayong balita kung ano na po ang kanyang kalagayan? May sakit, maayos? Opo, ganun pa rin. Wala namang bagong balita kasi nabalita naman ni nanay at ni tatay na ilang beses ba. 2 beses na siyang nakausap sa telepono pagkatapos ng itong balita na ito. At wala naman siyang naipaabot na seryosong karamdaman, no? So, ay, mabuti naman at sana wala naman talaga at nasa mabuting kalagayan naman siya sa Yogyakarta. At huling tanong, ano po ang aasahan natin? Oras na makauwi na si Mary Jane, parang hindi pa po klaro yon kung itutuloy ba yung sentensya sa kanya dito, makukulong siya, mabibigyan ng clemency. Ano po ang inyong inaasahan? May mga scenarios tayo, Corina. Yung maximum yan, siyempre, agaran na bigyan siya ng absolute pardon ni Presidente Marcos. Yun ang pinaka-ideal, no? Walang isang segundo na mapipiit siya. Sa kabilang banda naman, ang pinaka-minimum ay yung karaniwan na inaasahan natin na ipatupad muna ang kanyang pagkakulong kasi wala naman death penalty dito. Siguro ipoproseso muna siya, ipipiit sa isang kulungan para sa kababaihan hanggat humantong tayo sa malakas na panawagan na bigyan na siya ng kalaunan ng clementia. Ayun, so hindi na po posible na magkaroon po ng retrial because hindi po ba't kanyang pinaninindigan ang kanyang pagka-inosente dito po sa kaso ng drug muling? Wala na pong pagkakataong to retry the case and to lower the sentence? It's either clemency or reclusion perpetua, ganun po ba? Ay, ganito yan, Corina. Kasi sa Indonesia, matagal ng final yung decision. In fact, umabot na nga sa second judicial review yan eh. Matagal na yan, 2015. So, legally, wala na talaga. Sarado na yan. Pero sa usapin dito sa Pilipinas, kasi magkaiba po yun. Nire-respeto natin yung Indonesian decision. Tapos na po yun, sarado na. Ang usapin na lang, yung political diplomatic arrangement at yung prerogatiba ng Pangulo ng Pilipinas na bigyan siya ng clemency na kikilalanin naman daw mismo ng Indonesia nandun sa kanilang mga pahayag dun sa kasunduan. So hiwalay po yon. Yung conviction niya, wala na po tayong maigagawa dyan. Pero yung pagkapirme na mapatunayan sa korte natin dito sa RTC Nueva Ecija na biktima siya ng human trafficking, hinihintay na lang po ang kanyang testimonya. Dapat sa Indonesia kukunin yung kanyang testimonya kasi hindi nga siya makauwi. Ngayon, kung makakauwi siya, mismo ang isasalang namin sa korte dito sa Nueva Ecija para patunayan nga niya na siya ay naging biktima ng human trafficking. Ayun, at maaaring yun ang basihan ng desisyon ni Pangulong Marcos. Makakatulong, pero sana naman wag na natin hintayin yun kasi ang susunod na bista po, nakatanggap kami ng order ng korte kanina o kahapon, ay Pebrero pa po, February 19 pa.
So medyo matagal-tagal na panahon pa yun bago mamin ma-present si Mary Jane. So sana sa lalong madaling panahon ay magpasya na at tulungan natin ang ating kababayan at tulungan niyo na rin kami na manawagan na bigyan na natin ng kamisya. Huwag na natin hintayin yung, kasi hindi naman, walang direct legal effect naman yung kaso sa Nueva Ecija doon sa pag-exercise ng Pangulo ng kanyang kapangyarihan ng bibigay ng clemency. Maraming salamat, Attorney Edre Olalia.